Okay guys, no, nandito na naman tayo sa ating YouTube channel. So magbibigay na naman tayo ng ng reaction video. Itong mga gagawin natin reaction video na to, ibig sabihin reaction video comments, mga komentaryo. So bibigyan natin ng komentaryo itong mga nagaganap sa atin sa ngayon. Ito sa loob at labas ng ating bansa. So kaya ito ay dagdag kaalaman sa atin sa ngayon, no? So ito, kung gusto niyo ng mga ganitong balita o reaction video, please subscribe sa ating YouTube channel. Like and share niyo na rin, okay? Kahit subscribe and like na lang bago tayo mag-umpisa. Okay mga guys? So itong gagawin natin video ng reaction video ay galing kay SIA sa iyong araw. So sa kanya credit to, so bibigyan natin ng reaction. So ang pamagat ng kanyang kanyang video ay ito na. Ito pamagat ay ito na: Canada, Poland, Netherlands, Europe, Turkey, Germany, USA. Magsasanib puwersa na. Magsasanib puwersa para sa pagsasanay sa World War III. Nakakatakot Magsasanay na. Iba't ibang bansa na member ng North Atlantic Treaty Organization. Nakakatakot to Parang may pinaghahandaan sila. So tignan natin dapat malaman din natin to. Sige, play na natin. Ang NATO ay magdaraos ng pinakamalaking ehersisyo sa loob ng 35 years. Kasama mga unit mula sa 31 na kasabis na bansa. May humigit kumulang na 90,000 na mga sundalo ang makikilahok sa mga palaruang pandigma. Kung sakaling atakihin tayo, kailangan tayong maghanda. Inanunsyo ng NATO noong Huwebes na simula nito ang pinakamalaking ehersisyo nito mula pa noong Cold War na kasama ang 90,000 na sundalo mula sa lahat ng 31 na kasabing bansa, pati na rin ang mga kandidatong bansang Sweden, habang ang pagsakop ng Russia sa Ukraine ay pumapasok na sa mga hangganan ng alyansa at ang matalim na retorika mula sa Kremlin ay lalong lumalakas. Ang Steadfast Defender 24 ng mga ehersisyo ay magpapakita na ang NATO ay kayang magsagawa at magpanatili ng masalimuot na multi-domain na operasyon sa loob ng maraming buwan sa libu-libong kilometro mula sa High North patungong Central at Eastern Europe at sa anumang kondisyon, ayon kay General Christopher Cavoli, ang Supreme Allied Commander ng Europe ng NATO sa ulat ng mga mamahayag. Ang military exercises na ito ay maglalabas ng 15 na sasakyang pandagat, 18 na aeroplano at higit sa 1,100 na sasakyang pandigma. Ayon naman sa AP, ang mga tropa ay mag-ooperate sa buong Europa hanggang sa katapusan ng Mayo. Ayan kitang-kita sa balita sa World News, CNN International News Agency, binalita na ang NATO ay magsasagawa ng pagsasanay tungkol sa digmaan sa World War III. Paghahanda ba? Naghahanda na ang mga NATO countries para sa nalalapit na digmaan World War III. Naku, so sana wag muna, pero ito ang ito ang sinasabi. Nakakatakot talaga, no? So ito nagsalita na, binalita na sa buong mundo. Maski itong mga local news natin, di ba? Magsasagawa kasama ang Pilipinas na magsasagawa ng pinakamalaking military drill sa buong kasaysayan ng mundo. Grabe So ibig sabihin nakaka-intriga to, no? Nagsasanay ang buong mundo, buong NATO member. So ibig sabihin may pinaghahandaan to. So ang lugar pa naman kanilang pinaghahandaan sa Europa, sa Europe. Malapit sa
sa China at Russia at sa North Korea. So ayun, so talagang ano na sila, naghahanda na. Sige, diretso pa natin. Sinabi ni Admiral Rob Bauer, ang chairman ng Military Committee ng NATO, na ang pagsisikap ay nangangailangan ng isang record ng bilang ng tropa na maaari nitong magkamit at magkaroon ng isang ehersisyo sa loob ng ganong kalaking sukat sa buong alyansa sa buong karagatan mula sa United States patungong Europe. Ika pa niya, kailangan nating maunawaan na hindi ito tiyak na tayo na sa kapayapaan, at kaya't mayroon tayong mga plano, kaya't naghahanda tayo para sa isang alitan. Dagdag pa ni Bauer, hindi natin hinahanap ang anumang alitan, ngunit kung sakaling atakihin tayo, kailangan nating maging handa. Ika pa niya, idinagdag niya na bagaman ang lakas ng land forces ng Russia ay lubos nang nabawasan sa loob ng 2 taon ng buong pwersang pagsakop sa Ukraine, ang kanilang kakayahan sa naval at air forces ay nanatiling malaki. Ang pinakamalalaking O yun talagang itong NATO member na to, ito yung North Atlantic Treaty Organization ito ang pinakamalaking alyansa militar sa buong mundo. Ayan. So naghahanda sila. Naghahanda sila para sa kalaban nila. Ang kalaban lang nila ito ang Russia, China, Iran, North Korea, halos mga yung mga malalaking rin yan, malalaking arsenal ng militar din yan. Yan, pero parang sisiw lang yan kaya naghahanda ang Amerika at ang NATO countries para siyempre pag naghahanda, sigurado yun, pupulbusin nila yun. Ganun ang mangyayari. So alam nyo naman ang Amerika, world superpower pagdating sa digmaan. So ngayon pala naghahanda na. So alam yan ng mga kalaban nila. Kaya medyo dug talagang kinakabahan na yon ang mga Czechwa, ang mga Ruso, ganyan ang paghahanda. Sige, diretso pa natin. ehersisyo ng NATO mula pa noong 1988 na Reforger War Games malapit sa katapusan ng Cold War, na kung ating mapapansin sumusunod sa patuloy na pag-akyat ng mga tropa at kagamitan ng kaunlaran sa malapit na mga hangganan ng alyansa sa Russia. Inilipat na ng mga kaalyado ang libu-libong tropa sa lugar mula noong magsimula ang pagsakop ng malapit na bansa noong Pebrero 2022. Ang pangungusap ng pagsasaad ng Steadfast Defender 24 ay naging maliwanag noong unang bahagi ng linggo na ito, nang ang Ministry of Defense ng UK ay inanunsyo na 20,000 na mga sundalong taga Great Britain at isang carrier strike group ay nag-aalista para sa paparating ng mga ehersisyo ng NATO. Ayan tingnan nyo naman United Kingdom. Naghahanda na yung mga UK carrier strike group. Ayan napakalakas niyan. So pag yan naghanda, sigurado, burado isang bansa. So dapat nga talaga silang mag-isip ng 10 beses bago nila kalabanin ang superpower na Amerika. Hindi lang naman Amerika ang kalaban nila buong NATO member. Maraming bansa yan yung NATO. So kaya ba nilang kalabanin yan sabay-sabay? Grabe, halimbawa 50 pirasong bansa sabay-sabay na aatake sa'yo. Ewan ko na lang kung di ka pa dumapa. Sige, diretso pa natin. Binanggit din ni Bauer na sa mga nagdaang buwan, ang mga frontlines sa pagitan ng puwersa ng Kiev at Moscow sa lupa ay hindi masyadong gumagalaw sa kahit anong paraan. At habang ang pinakabagong mga atake ng Russia ay nakakagambala, hindi ito epektibong militar. Ika pa niya, dagdag pa niya na kahit hindi dapat maging labis na pesimista ang mga tao sa tsansang manalo ang Ukraine. Mga awit 119 verse 105. Kapag naguguluhan tayo sa buhay natin,
Mapagtitiwalaan natin ang Diyos na nagbibigay ng gabay sa pamagitan ng kanyang salita. Kaibigan, magkaroon man ng kaguluhan. Okay mga guys, no? So, nakakatakot talaga, no? Naghahanda na ang NATO countries at ang super power na Amerika. Naghahanda sila na magkakaroon sila ng pagsasanay drill ang buong NATO. Ngayon lang magkakaroon yan sa tanang buhay ng ng ating mundo. NATO countries sa Europe pa. So ibig sabihin, maghahanda talaga sila para tunawin yung kalaban. So talagang bakbakan to. Sana gagamit ng mga malalaking arsenal, mga hypersonic, mga makabagong armas. Grabe. So talagang malilipol buong sangkatawan. Sana nga wag mangyari. Sana nga wag mangyari magkaroon ng World War 3. Kasi nga nakakatakot talaga, ubos tayo. Mauubos ang buong sangkatawan pag pinakawalan yung mga nuclear ng bawat bansa. So nakakatakot talaga. Sana wag. No? Okay? So panalangin nyo na lang. So okay? So hanggang dito na lang tayo. So kung nagustuhan nyo yung ganito mga reaction video, please subscribe, like, and share na lang sa ating YouTube channel. Okay? Okay, bago magtapos bago matapos to, please subscribe and like. Ayun na lang, may tutulong nyo sa akin para may pagpatuloy ko pa ang ganitong mga reaction video. Okay?